Magandang araw po mga kaibigan. Welcome po dito sa programang Sining Pilipinas na inyong matutunghayan dito sa YouTube at sa Facebook page ng ating programa. Mangyaring pwedeng paki-follow, subscribe and like whatever kung ano man. Suportahan po natin ang Sining Pilipinas. Maraming salamat po. Ngayong araw po, kakwentuhan natin ng isa sa mga estudyante ni Master Fernando Sena. Sabi nga, up and coming artist at magaling na artist na nakasama na rin sa ilang mga group show at tayo'y napaunlakan na makakwentuhan siya ngayon. Pinapakilala ko po si Monica Cabrera. Ma'am, magandang hapon. Welcome sa programa. Thank you, salamat. Pwede po kayong bumati? Araw. Okay, magandang araw sa inyong lahat. I'm happy to be here. Ma'am, diretsahang tanong, kailan mo na-discover na meron kang talent or mahilig ka sa art? Maliit pa lang ako. Like ganito? Oo. Maliit pa lang ako, mahilig na ako sa arts. Na iintriga ako pag nakakakita ako ng iba't ibang kulay at mga bagay-bagay na iba't ibang texture. At ang lola at lolo ko, meron silang lover sila of everything na may historical and cultural value. At lumaki akong nakakakita ng mga lumang gamit na nabibilang sa ibang panahon. So, yun yung naging environment ko. Kaya, nung lumaki ako, patuloy yung pagtangkilik ko sa art, tsaka lumalago pa yung interest ko. Pero, sa akin, nung bata ako, ganun-ganun lang yon. Parang hobby or matatawag natin, parang naglalaro ka lang. Pero it was not until 2024 na nagdesisyon ako to pursue it more intentionally. Kasi baka hindi na lang siya hobby, baka talagang calling at hindi na ako bata noon, nasa 40s na ako. So nag-turn 41 ako kung hindi ako nagkakamali. And hindi pa rin nawala yung pagkagusto ko sa art. And so sabi ko sa sarili ko, baka it's time to take courage and really pursue it kaysa magkaroon ako ng regret sa future na hindi ko man lang napagbigyan ng sarili ko to pursue it. Bakit kailangan ng courage to pursue it? Meron ka bang fear? Meron ka bang, kumbaga, na-intimidate ka ba? Whatever? Oo, unang-una, na-intimidate ako kasi wala akong formal training sa art. So, yun lang, nung nag-aral ako kay Maestro Sena, yun yung simula ng aking pinaka-formal training sa art. And natatakot ako kasi hindi na ako bata. So masagi sa isip ko, baka it's too late to start something new at that age, no? Or to change career sa ganong edad. And yun yung mga fears ko. And yung bago ka matulog sa gabi, yun yung mga naiisip mo, di ba? Should I not? Parang changing horses midstream, di ba? Oo, parang great leadership. Parang so yun yung mga naiisip ko. Yung mga pumipigil sa akin. Pero yung kapag ngayon, I'm glad na I took the risk kasi siguro pag hindi ko pa rin pinurso yung art, baka ang lungkot-lungkot ko ngayon. So are you happy now dahil pinurso mo yung art? Oh, definitely. I'm not saying na it's easy, no? And parang at this point nga, masasabi ko na overwhelmed pa rin ako with the things that I'm seeing. Kapag nakaka-attend ako ng exhibits, parang na-overwhelmed pa rin ako sa dami sa lawak ng art. Yung mga materials, mga mediums, tsaka yung kung gaano ka-unique ang bawat artist. Hindi mo talaga sila pwedeng makahon. Very unique At talaga. hindi mo pwedeng ikumpara sa isa't isa, di ba? Hindi may rin. kanya-kanyang, Oo. kanya-kanyang galing eh. Oo. Parang di ba? Parang thumb mark or yung fingerprint, di ba? Oo. Walang identical eh, di ba?
Wala. And it's not fair din to compare kasi parang ibang-iba din yung journey nung Okay. iba sa Tama, journey tama. mo. Parang ang kakompetensya mo lang talaga ay sarili mo. Mm. Kasi iba yung pacing mo talaga, iba yung sa iba. At pag ipipilit mong ikumpara sa iba, hindi na siya unique. Parang hindi mo na masasabi na ito yung naging ah, ito yung landas na tinaha ko. Ito yung mga nadaanan ko sa Mm. pagpursu ko ng art. So, you have to embrace your own story. With all the good and bad, you have to embrace it para para tumingkad, 'di ba, sa pag naggagawa tayo ng isang obra, yung process nun, minsan iba-iba ang mood mo eh. Mhm. Hindi ka laging nasa good mood, but you have to push through that hanggang kasi nakikita mo ang end game nun na ito yung tinataha ko. So, kailangan kong magpursige. Mm. Ma'am, since kumbaga nag-venture ka na into arts, anong medium ang iyong pinaka kumbaga kung saan ka bihasa o kung saan ka mas komportable? Pinaka-komportable ako pag gumagamit ng brush. So, Mm. acrylic, oil, and watercolor, yun ang mga favorite ko. Mm. Pero gusto ko rin yung ibang medium like pastel kasi doon kami nagsimula talaga nung nag-aaral ako kay Sir. Mm. Yun yung mga nasa early lessons eh, para maging bihasa ka sa color theory at para mas mailapat mo ng tama kasi mas mabilis mailapat mo ng tama yung mga yung tama yung shadow and highlights. So, pero recently, parang yun yung na-observe ko. Yun ang kung may favorite mga tatawag. For now, siguro for now, yun Yung mga gumagamit ng brush. Oo, for So, oil, acrylic, and watercolor kasi may hawak na brush. Oo. Okay, ma'am. Sa iyong art journey or sabi-sabi natin mula nung pagkabata hanggang ngayon, for sure meron kang mga kung piningala o hinangaang artist. 'Di ba? Sino-sino yung mga naging influences mo na artist? Well, dito sa Philippines, Mhm. si Amor Solo, gandang-ganda talaga ako sa mga gawa niya. Mhm. Lalo na yung mga painting na nagde-depict ng buhay sa rural Probinsya, areas o sa probinsya, sa mga rural areas natin na ang pangkasuotan nila noon, hindi Barot t-shirt saya. and shorts. Oo, Barot so, saya. baro at saya. So, na-appreciate ko yon na ganun yung naipinta. Tapos yung play of colors, parang lahat ng kulay ginamit niya. Pero lahat sila mukhang cohesive. Mhm. Parang iisang litrato pa rin and they all blend and work together. Sa ano naman, Sa mga imported. sa mga important, yung ibang Ibang artist. ibang Sige. painters naman. Gusto ko si Van Gogh tsaka si Monet Mhm. kasi gusto ko ang impressionist movement. Gusto ko siya. Na appreciate ko na pag malayo, nakikita mo yung detalye, pero pag nilapitan mo yung painting, parang very raw. Parang patches of color lang, no? Patches of color lang, very raw yung brush strokes. Mm. Parang hindi siya in-overthink, hindi calculated. Mm. Parang very spontaneous yung paglapat ng brush strokes sa canvas. So, Tsaka yung tamang dami ng pintura, no? tamang Diba? dami Hindi ng siya pintura. makapal, hindi siya manipis. Hindi siya yun. And Diba? then, alam mo na Enough lang yung texture. enough yung texture. Tapos, alam mo pa rin na ito yung nasa harap. Ito yung foreground. Tapos, May subject, may may background. subject, malinaw din sa'yo ano yung background. Mm. And also, pag na-observe mo yung brush strokes, alam mong hindi lang isang direction ginamit yung brush. Tumayo din, ginanon din. So, parang nakaka-intriga, tsaka ang ganda tingnan. Pero alam mo na si Van Gogh, nung namatay, nagpalit ng pangalan, di ba? Alam ko. Naging Van Stop na siya. Pero yung salitang Wale, Wale. galing kay Monet. Cut! Hindi.
I'm just trying to make this conversation very light para sa mga manonood. Bakit? Medyo serious ba? Oo, para Medyo hindi naman, serious? hindi naman. Alam mo naman ako laging may biro sa bawat saglit di ba? So, Van Gogh and Monet and Amor Solo. One time dadaling kita sa isang lugar kung saan may isang obra si Amor Solo. Pasyalan natin, no? Sige. Doon tayo magkape minsan. Okay. Malapit lang dito sa Metro Manila. Anyway, ano na yung pinakamalaking size ng artwork na nagawa? Siguro 3x4 para sa mga contests. Okay. Oo. Yun lang. Pero on a normal day at yung mga exhibits na nasalihan, usually around 12 by 18 inches lang or 16 by 20. So relatively not so small, not so big. Nasa medium size. Oo, medyo nasa medium size. Okay. I'm sure sumali ka na sa mga exhibit. Parang one time nagkasama na rin tayo sa exhibits. How does it feel na kasama ka sa mga exhibit? Nung umpisa, parang hindi ako makapaniwala. Nahiya pa nga akong mang-imbita ng kaibigan ko kasi, totoo ba? parang nahiya ako. Feeling mo hindi sila maniniwala na nasa exhibit ka, parang gano'n. Oo, at saka parang nahiya ako na baka hindi worthy yung gawa ko. Yung parang effortan nilang pumunta, to give time, tapos baka pagkita nila, ay, yan lang pala yan. Although, hindi naman ganon. And I'm so blessed yung mga friends ko are so supportive and they are really very sincere din sa critic ng gawa ko. So, they also say yung mga areas of improvement. So, I really appreciate it. Kumbaga, merong pointers na binibigay sa'yo. Pero, syempre, nung umpisa, sumagi sa isip ko yan na parang nahihiya ako. And parang, yung una kong exhibit, parang, I am more of an observer rather than an exhibitor. Parang yun yung feeling ko. Kasi parang, tanda ko ay parang I really dressed simply lang kasi ayoko masyadong yung focus ko doon sa how I look. Parang I just want to feel so parang low-key. Low-key lang. No. As if ngayon low-key pa rin naman. But nung umpisa kasi gusto ko lang talagang matuto. So gusto ko lahat yung energy ko and focus ko doon. And also I would like to meet people na mas magaling sa akin. Tapos gusto ko ring matuto sa kanila. Kanina nabanggit mo yung suporta ng kaibigan. Gaano kahalaga ang suporta ng pamilya, kaibigan sa isang artist? Ay, sobra sa akin. Hindi matatawaran. Lalo na sa bawat obra na natatapos mo, hindi lang siya victory over deadlines dahil natapos mo, na-submit mo. Parang victory din siya over mga self-doubts. Okay. Kasi meron yung process ng pagpinta mo, paggawa ng obra, may mga nilalabanan ka ring feelings of, am I really worth it? Is this enough? Kumbaga, malaki pa ba yung improve ko? So maraming ganon. Sine-second guess mo yung sarili mo. So sa bawat obra ng isang artist na natapos, parang you have to celebrate. Kasi small victory. Yes, it's a small victory. And also, minsan kapag gumagawa ka ng obra, hindi mo siya natatapos in a day, 'di ba? Minsan a few days. And minsan, iba-iba rin yung mood mo. Oo naman. Pwedeng sa kalagitnaan ng paggawa ng obra, pwedeng may mangyayari sa family. Pwedeng may sakit sa family. Pwede kayong maka-encounter ng mga challenging season sa buhay. So you have to push through all that at kailangan mo pa ring matapos. So and kahit nga gagawin mo ulit yung obra na same subject, halimbawa pangalawang obra na yon with the same subject, masasabi mo pa rin na hindi siya kamukhang-kamukha nung una. Kasi yun nga, ibang-iba ang situation na sa situation ng process nung pagtapos mo noon. Kaya ginawa mo siya, no? Oo, kahit parehong subject. So masasabi ko talaga,
na ang bawat obra is a once in a lifetime masterpiece. Hindi mo talaga siya pwedeng maulit ng parehong-pareho. Pero may mga artist from China na kayang ulitin yan ng parehong-pareho. Di ba? Ewan ko kung napanood yun yung documentary about yung forger na artist China. Hindi Na pa. Van Gogh yung tinitira niya. Tapos, ang dami niya nang nagawa. Pero, never niya pang nakita yung Van Gogh na original. Oo, hindi Hanggang ko sa pa dinala napa- siya ng isang reporter sa labas ng Doon. China, napuntahan nila yung Van Gogh. Nakita niya yung mga souvenir shop, gawa niya lahat yung nakabenta ron. Oo. So, hindi ko pa na, ano. Pero anyway, pag nagpipinta ka, anong oras ka mas productive? Umaga, tanghali, gabi, madaling araw? Gabi. Why? Kasi wala na ako masyadong iniisip. Okay. Kasi minsan may meeting ako ng tanghali, Zoom lang naman, or minsan kailangan kong lumabas ng bahay. Tapos makakauwi ka, parang dinner time na. So, sa gabi, say mga after 8 p.m., Patulog dun na tao, no? patulog na tao, pero ako nagde-decompress na ako noon. At dun ako payapa Okay. ang state of mind ko na alam kong wala na masyadong tatawag. Wala nang Tap- kakatok for wala- delivery ng mga parcel. wala nang tatawag or wala na masyadong importanteng Wala nang email. bibili ng yelo. wala na masyadong importanteng email. Kasi nagawa mo na earlier that day yung mga kailangan mong gawin. Hindi ka na rin magluluto. So, yun ang, although hindi ka na rin masyadong makapinta nun. Kasi gusto man ng diwa mo, pero your physical body, tired na rin minsan. Gusto na rin magpahinga, matulog. Gusto na rin ano. magpahinga. And limitado na lang din yung kaya mong gawin physically. But for artists kasi, basta mabawasan lang yung excitement mo. Kasi parang gustong-gusto mo talagang gumawa. So kahit 30 minutes lang yon or 15 minutes, basta nakapagpahid ka, you feel satisfied na. Oo Feeling nga. mo, okay na, Tama. nabawasan yung restlessness mo, at least yung excitement mo na magpinta, napagbigyan mo sarili mo doon. So, Ito yung sinasabi nila Romel Kapukom tsaka ni Kamote Joy, ano, na kahit isang oras, isang araw, at least gumuhit ka, magpinta ka, di oo, ba? 30 minutes nga lang minsan Oo. Oo. Tama na. Naalala ko lang bigla yung sinabi ng mag-asawa. Kaya, Oo. Anyway, sa yung pagpipinta, ano ang pinaka-paborito mong subject? Marami, pero Okay. gusto ko talaga, Okay, ano yung mga subject na pinipinta mo? Then, ano yung paborito mo? gusto ko talaga ang landscape, yung mga meadows, mga prairies, and gustong-gusto ko ang flowers. Siguro kasi bago-bago pa lang ako sa art scene, no, na hindi pa ako sawa. Kaya Na-enjoy mo pa? paulit-ulit. Oo, So, na-enjoy mo pa? oo, na-enjoy ko pa. So, until the time siguro na mafe-feel mong you have to move on to other things. But for now, I'm very happy with that. And kasi, when it comes to nature, makikita mo ulit lahat ng colors present. Pero hindi sila naglalaban. Parang they all work together. Nagko-coexist sila, no? Nagko-coexist sila. So, naiintriga Walang talaga. agawan, ano? Walang agawan. At gustong-gusto ko talaga yon. Yung lahat silang colors present. Magandang observation yun. Oo, hindi mo pansin mo, pag when you look at yung flower fields, for example, may isang purple na ang tingkad-tingkad, tas katabi niya sa baba, orange. Pero they look good. Parang hindi sila, Walang hindi, sapawan. wala. Walang Oo, agawan, no? oo. At gustong-gusto ko yung ganong mood. Oo. Yun. Pero kung meadows, sa madalas ka sa Pasig? Green meadows? Hindi. Hindi. Sa ano. Okay, ma'am. Sa iyong pagkakatuklas ng, kumbaga, yung ng hilig at galing or skill mo sa art, kumusta naman ang observation mo sa art scene dito sa atin? Sa akin, buhay siya. Mhm. Well, minsan may mga challenges on how to, if I may use the word,
how to introduce art Sa tao? sa tao Mhm. and sa ibang groups or Mhm. in other communities. Pero um, still, kahit may ganong challenges, masasabi ko pa rin na buhay ang art. Mhm. And andun pa rin yung curiosity ng mga Mhm. tao na pag-aralan siya Mhm. at i-pursue siya. So, yun. So, sa yung forecast 10 years from now, nasaan na ang Philippine art? Sa aking forecast, well, ito yung hope ko, no? Okay. I hope mas ma-feature ang maraming Pilipino na artists sa global scene Mhm. at mas mabigyan ng suporta. Mhm. Kasi dun sa mga nakausap ko, pag ini-introduce ko yung art sa kanila or natatanong nila sa akin, why pursue a new career, another career Mhm. sa art, no? At this time na, yun nga, you're not young anymore and also ang dami nating economic challenges. Mhm. Uh, Not all the time na-explain ko. At hindi sa lahat ng oras na-articulate ko din Mhm. yung gusto kong sabihin. Kasi minsan na-overthink ko yung maintindihan ba Mhm. or Mhm. will they give me enough time to really share what's in my heart. Pero I really believe na pursuing art also is an act of faith Mhm. na hindi pwedeng hindi mo maisip si Lord pag ginagawa mo yung art Mhm. na kung ito talaga yung tatahakin mo sa future, if you want to yung discuss the practical side of it, you have to trust that kung ano yung gift na binigay sa'yo ng Panginoon, it will be able to provide for you. Mhm. 'Di ba? At the same time, may makukuha ka rin na joy and satisfaction from doing it. Kasi kahit walang audience, creating art bilang artist, it gives you fulfillment. Mhm. Kahit ikaw lang, sa'yo lang, Mhm. it, Well, in the first place, kaya ka naman nag-art oo, para lang ba ma-express mo yung sarili mo, di ba? it heals you, Mhm. it helps you sort out things in Mhm. your head. Kasi bumabagal ang oras pag gumagawa ka ng art. It teaches you to focus. Parang it teaches you to be patient. Mhm. 'Di ba? Tinitrain mo ang isip mo na focus ka lang dyan, tapusin mo yan. Yung integrity in your work. Mhm. And Mhm. also, you also teach your hand to be disciplined. And ikaw din, sa pag-manage ng time, lalo na kapag hindi mo full-time nagagawa, so you really have to be intentional kung paano mo siya gagawa ng puwang sa schedule mo. Kasi minsan sa isang araw, kung limited ang time mo, hindi ka talaga nakapaglapat ng pintura sa canvas, pero Mhm. naayos mo yung desk mo. Oo, Parang na-organize mo ulit, no? na-organize mo. So, nailatag mo yung pintura, nalinis mo yung brush mo, natanggal mo yung balot ng canvas. So, at least, Nililinis pala yung brush. nilinis yung brush. So, at least nagawa mo yon. Kaya next day, pwede mo na talagang simulan. Kasi minsan, napaka-limited ng time eh. So, Lalo na ganun, sa mundo natin na ang bilis ng kilos, ang bilis ng oo. galaw, ang bilis ng pagbabago. So, minsan ganun. First day, nilatag mo lang lahat ng kailangan mo. So, Mm. I really hope na yung sa future, like sabi mo nga, 5, 7, or 10 years from now, mas maraming mamayagpag sa Okay. global scene. At I hope also na ah, yung craft na pinagbuhusan nila ng panahon, resources, and if I may say so, blood and tears for some Mm. Mm. masuklian din sila Mm. noon na masuklian din lahat nung pagod nila at paghihirap. Mm. Uh, yung and I really hope also na mas magkaroon ng support na Support from family, Mhm. friends, and The other government. communities, Mhm. the government also, na kasi ang daming
may gift nun. Mhm. Kaya lang, siguro dahil hindi sila nagkaroon ng opportunity Ah, ah. na makausap ang mga taong nandun din sa larangan na yon, hindi sila napayuhan or wala silang pwedeng, kasi minsan ang laking tulong nung merong waymaker eh. Ano naman, Yung hindi malaking ikaw bagay. Malaking bagay 'yon. na may waymaker. Mm. So, ah, sila yung nagtabas ng damo. Ano? So, ikaw, lalakaran mo na lang. So, ang laking Mm. bagay nun. So, and tayo, na nandito sa panahon ngayon, I believe we will find fulfillment din kung magiging waymaker din tayo sa iba. At hindi mawawala sa atin yon, yung desire na magbukas din ng pinto sa iba. Kasi tayo mismo, na-experience yun na Oo, oo. kung walang mga taong nagbukas Tumulong, ng oo. tumulong or nagbukas ng pinto sa atin, Mm. siguro wala rin tayo sa pwesto ngayon na nakakapag-usap tayo about art or our experiences. So, yun. So, nababanggit kanina yung gobyerno. Ano sa tingin mo ang dapat pang gawin o dapat pang ibigay na suporta ng pamahalaan para sa mga local artists? Kasi ako personally, naniniwala ako na kahit saang barangay ka magpunta dito sa atin sa Pilipinas, may isang magaling na artist. Mm-mm. 'Di ba? Be it bata or kumbaga adult, Mm-mm. 'di ba? O kahit senior citizen, Mm-mm. may magaling na artist sa isang barangay. Pero ang tanong kasi, ano ba yung ginagawa ng gobyerno para una hanapin tong mga to, tulungan at i-promote, 'di ba? Mm-mm. So tingin mo ano pa ba yung kailangan natin na makuha from the government? I think nagsisimula na yung mga Mm. support. Yung usually naman yan, you start with the basics, di ba? I-sponsor ang mga materials, Mm. provide a venue para makapag-conduct ng workshop. Mm. Siguro, more focus on mentoring. Mentoring. Like yung after the workshop. Mm. Di Yung ba? parang Yung one-on-one mentoring. one-on-one, kung talagang nakikitaan mo yung estudyante bata or kung sino man na they are really considering pursuing a career in the arts. Kung paano, yung long term na pagsubaybay at mentorship. Kasi minsan, yung, kumbaga kung bumili tayo ng product sa mall, di ba yung after sales, importante Oo, din. So, importante yung, yun kasi kung ano man yung mangyaring problema, may malalapitan ka agad. oo. So, para yung mga taong nasimulan nila, kumbaga they took courage sa Mm. pagsimula, sa paghakbang in pursuing art. Kumbaga pumasok sila sa pinto. Mm. So, para hindi sila na sa stagnate, na dead end. Oo. Parang pag may question sila sa isip nila, oh, wag na nga, di bali, nang hirap, di ko alam. So, Parang hindi mo masasagot kaya tigilan mo na lang, di ba? oo, para hindi sila umaabot sila doon, para kahit umabot sila doon, lagi silang may nakikitang solution or a way out. Mm. So, yun sa tingin ko. Ma'am, ngayon kasi maraming mga Filipino artist ang yung gaya ng pinag-uusapan natin kanina, nasa global scene. Maraming napupunta sa iba't ibang bansa para mag-show. Yan, sila Ate Isa Rodillo, sila Valerie Teng and the gangs. Marami pa. Yung mga kasama nila Eric Epistola sa 1159, madalas din sa labas para mag-show. So, are you dreaming of or thinking na someday makapag-show ka rin sa labas ng bansa? Oo naman. Kasi gusto mo ring maibahagi yung kwento mo Mhm. na hindi lang yung magagandang side ng journey. Gusto mo ring makatulong sa paraan na pagbahagi din ng mga challenges. Mhm. Kasi minsan mas nakaka-relate ang tao doon. Yung sa mga dinaanan mong hirap, na re-realize nila na, ay, posible pala, Kaya pala. kahit nagsimula ka na with limited resources lang, tapos unti-unti, na-afford mo yung mas malaking range of options ng materials for you. Then, unti-unti, mas nakakilala ka rin ng mga taong natulungan ka in terms of
paano ma-improve yung technique mo, or nakapag-instill sa'yo ng mga values on how to be a better artist. Not just in terms of yung display ng techniques, but ikaw as a person, yung integrity mo to be able to give yung work of value to your potential buyers or clients, di ba? Kasi patrons, yun ang parang, I think, yung isa sa mga pinaka-fulfillment mo as an artist, yung makapaglabas ka ng isang gawa or obra na masasabi mo talagang pinagbuhusan mo yan ng effort at binili mo yung the best na kaya mo at that time at with all the knowledge na alam mo kahit limited And at the that skills, time diba? and the skill, kumbaga binuhos mo lahat doon. Siyempre, pagaling ka ng pagaling, ganun talaga yon. But for the time being, nung ginawa mo yon, you gave it your all. So, yun yung best mo at the time being. yes. So, gusto kong maibahagi yon. Kasi madalas na pag nasa global stage, minsan ang liit lang ng time mo to share your story, and madalas ang na-highlight lang yung victory mo na. Pero gusto ko sana makapag-share din yung paano ka nagsimula. Yung journey mula umpisa hanggang sa paano ka nakarating doon. Oo. Yung mga heartbreaks mo. Minsan nga kailangan yung mga mo failures. failures, ang dami. Like ilang canvas ang nasayang, Oo. ilang tubes ng pintura, di ba? Tapos yung mga heartaches mo din, like minsan kinonsider mong huminto for a while, to pause and reflect para tama ba pa tong ginagawa ko? Dapat ko pa bang ituloy? Oo, or more so, kasi tayo medyo decided naman tayo na ito talaga yung gusto nating career path. Parang pause and reflect lang on how you can improve, or baka may mga mali ka na hindi ka conscious, but because hindi ka nagbigay ng pause, hindi mo na-realize na mali yun. So, you keep doing it, no? Pero pag you took some time to pause and reflect, nare-realize mo, ay, parang there's a better way of doing it, or I could have conducted myself better by having more confidence in myself and in my work, di ba? Kasi nilalabanan mo rin yan sa umpisa di ba? Parang yung confidence mo as an artist, di ba? So, like, how much do you think your work is worth, di ba? So, yun, di ba? Yan yung mga iniisip-isip natin, di ba? On a daily basis kung ito talaga yung career mo, no? So, gusto ko rin ma-share yung mga ganon para mabawasan din yung barriers for others to pursue it. Kasi naliliwanagan sila. Para hindi rin na-intimidate, ano? Yes, to break the intimidation at para matahi nila sa isip nila na, ay, okay, posible siya. No, gagawin lang talaga. Kumbaga, sabi mo nga, doable. Doable. You really just have to show up, and in very hard times, you really have to be your biggest cheerleader, ikaw. Ikaw ang pinakamalaking cheerleader mo. So, ikaw din yung nagtatumbling, ikaw, nagtototos, di ba? Yes, so, you really have to love yourself then. Embrace your faults, and also give yourself credit if things go well, ano? And also, give credit to others na tinulungan ka. And also, thank the Lord. Kahit... Meaning, utangan mo yung tumulong sa'yo? Cut. Giving credit. Giving credit. Give credit where credit is due. And katulad na di ba minsan na pag-uusapan natin nila Rema, nila Tata, yung mga friends natin, sina Ani, no, na madalas natin kasama kumakain, na minsan yung pag nagpapasalamat ka at the end of the day, minsan yung pakikipag-usap mo kay Lord, minsan hindi naman siya laging serious na you're pining, you're desperate for answered prayers. May mga gabi na light conversations lang. Na minsan tungkol sa art, di ba? Lord, salamat, maging matagumpay yung exhibit, and parang it turned out better than what I initially, feared in my mind kung ano yung mga naisip natin. So, minsan mga ganong light talks, parang coffee conversations with the Lord, parang masaya din yun. Parang it gives you joy. Tapos masaya kang matutulog sa gabi. You find fulfillment in those seemingly small things. Ma'am, karamihan ng artist kasi may mga, yan, sinasabi natin kanina, may mga
influence or idolo sila. 'Di ba? At hindi maiiwasan na minsan yung gawa ay inspired by their idols or their influences. What's your take on that? Kung yung gawa ng isang artist ay inspired by some other artist. Sa akin, I take it as a compliment. Mm. Parang nakakatuwa siya. I mean, hindi kasi hindi mo naman talaga kayang gayahin na parehong-pareho. Kasi you bilang artist, you get the joy from exploring other ways of doing things. So talagang at the very core, point of inspiration mo lang siya and a reference. Pero yung how you will play it out sa sarili mo, kung anong kakalabasan ng obra mo, it will really be unique and up to you. So, So, may sarili kang mark. meron talaga na Oo. kahit sabihin mong hango doon, Mm. iba siya. Hindi, parang, 'di ba, kung ikaw tatanungin ko, kung parehong-pareho, 'di ba parang mas mahirap? Mas mahirap siyang parehong-pareho. Parang you get the joy out of just making it an inspiration and a reference photo. Then the rest is really up to you. Kasi dun ka nga masaya eh. Yung in-explore mo yung limits nun. Kaya ako naman naitanong, recently kasi naging mainit na diskusyon sa Facebook ng mga artist yung kopya na artwork or kopya or reference or inspired. Kasi hindi naman yan nilinaw yung terminology. Pag sinabing kopya, it is a basic copy, di ba? Literal na kopya. Di ba? Parang photocopy, di ba? Kinopya talaga. Pero kung kamukha, Kamukha, baka pwedeng reference lang yan, hango lang hango doon, lang oh. doon, tapos yun nga, binigyan niya na sariling marka, sariling rendition, or inspired by that one, di ba? By the previous work ng mga naunang artist. So, kaya ko na itatanong kasi parang bigyan linaw natin yung pagkakaiba ng copy, reference, and influence. Di ba? Kasi hindi porke na-inspired ka sa gawa ni Van Gogh, eh kinopya mo na si Van Gogh. Oo. Di ba? Oo. So, it's not dogmatic. It's not literal. Yeah. Di ba? So, kailangan mo pa rin i-analyze yung sinasabi mo na kinopya or inspired by, di ba? Or nag-reference ka lang doon sa ibang artwork o sa ibang photo. Tama. Di ba? Tama. Even in art school naman, tinuturo yung, di ba? I mean, pinagagawa kayo ng kopya kung sino yung gusto niyo. Oo. Sa Diba? umpisa talaga, laging may reference photo. Yung mga bata nga, nagdo-drawing gamit comics eh. Oo. Di ba? Kasi doon Kopya ka sa comics matututo. yun. Di ba? Pero as you grow older, as you go by, as time goes by, nagkakaroon ka ng sarili mong estilo. Oo. Di ba? Ay, kung maalala mo, ang turo ni Master Sena, huwag mong gayahin yung ginagawa ko. Gumawa ka ng sarili mong style kasi kaya mo naman. Oo. Di ba? Tuturo ko lang sa iyo yung basic, pero you don't have to copy my works. Oo. Or you don't have to do my things. Parang ganon. Ang punto ni Master Sena, tuturo ko sa yung basic so you can find your own style. True. Di ba? Naalala ko, nabanggit niya yun din sa interview sa kanya eh. Oh, so parang ganun lang mga kaibigan, kasi nagiging source ng pagtatalo-talo kasi. Di ba? Tapos may isa pa, yung consistency. Di ba? Like, may nagsasabi na kung bumebenta yung artwork mo na gawa sa koi, keep on doing that. Kasi bumebenta ka. Consistency daw yon. Ang punta naman ng iba, anong growth mo ron bilang artist, bilang isang individual? So, buong buhay mo, puro koi na lang yung idodrawing mo. By the way, example lang yun. I'm not pertaining to anyone. So, may mga artist kasi na pag nagsawa sa pagpinta, mahawak ng camera, naglililok, nagpiprint making, di ba? Kumakanta, nagigitara, or yung iba nagbibisikleta pa. For them to grow. For them to discover themselves na, uy, kaya ko pala to. Oo. Di ba? Si Ben Cab, di ba? Na birthday lang, ang ating national artist. Bukod sa pagpipinta, meron siyang photography. Di ba? Printmaking, di ba? So,
Ah, si Ross Capilli, magaling din na pintor. Mm. Tubong Tondo, nagpi-printmaking, nagpipinta, di ba? Mahilig din sa jukebox. Mm. So, ibig sabihin, nagdi-discover ng iba pang talento at iba pang kakayahan para hindi ka matali sa isang estilo, sa isang imahe. That's Di true. ba? Agree, yes. And also, yung topic natin kanina, yung inspired by or hango Oo. sa ano, yung mga artist naman na we were inspired by, they were also inspired By the by previous one. other, oo. Or So, by nature. oo. Di ba? So, ang sa akin, okay lang talaga yun eh. Kasi kahit Mm. sila, they were also inspired by the artist who Mm. went before them. Mm. So, Mm. sa akin, it's a compliment Tsaka yun yun pag... yung ano yun yung isang way ng pagpapatuloy mo nung art. Yes, Di ba? oo. It's a good thing kung makadiscover ka ng bago. Yes. Di ba? Na sarili mong iyong discovery. Mm-mm. Na may pagmamalaki mo talaga at masasabi mong wala pa nakakagawa. Tsaka minsan talaga, pareho kayo ng hilig. Yes. Like, halimbawa, ako gusto ko lagi nagpipinta ng flowers. I'm sure hindi lang ako. Yes. So, ang dami rin na, pero kahit sabihin mo na ang pinipinta ko ay flowers, ganun din yung iba. Ibig sabihin, Pag ibig ba sabihin tinignan mo, nagkopyahan iba-iba ba pa sila? Di rin. ba? Oo, Hindi naman kayo iba-iba pa nagkopyahan. rin. Hindi mo naman kinopya yung works nila. Oo, iba-iba pa Di ba? rin. So, minsan nga, yung iba flowers pero limited lang yung colors na gustong Tsaka gamitin. yung style, di ba? Ng Yes. execution. Like, yung iba palette knife, yung iba brush, Yes. yung iba thumb or fingers, Yes, di ba? tama. Cesar Montano, Mm. di ba? Daliri ang gamit sa pagpipinta. So, ibig sabihin ito, walang pwedeng mag-claim na kinopya mo ko, di ba? Or kinopya mo yung isang artist, Mm-mm. di ba? Unless literal na kopya yung ginawa mo. Yun siguro. May forger ka, di ba? Di ba? Gaya nung mga Pati yung pirma niya pati yung pirma, yun ang kopya. Yun talaga yun. Di ba? So, Tsaka ang hirap gawin nun Ang hirap mas gawin ano nun. yun. E-effortan mo yan. Oo, nakakahon ka dun sa kung ano yung ginawa niya eh. Wala kang laya eh. Wala kang freedom dun sa... Hindi ka na rin masaya nun kasi part ng joy Well, siguro kung ang comes hanap mo lang ay from- kumita, Oo. di ba? Siguro masaya ka for a while, di ba? Oo. Pero, yun nga, kung madi-discover mo na sayang yung talento mo sa pag-forge ng ibang artwork, why not gumawa ka ng sarili mong artwork, ng sarili mong pyesa? Mas masaya ka pa. Mas magiging masaya ka, hindi nga lang guaranteed yung pagiging lucrative, di ba? Pero at least, naging totoo ka sa sarili mo. Di ba? Nagawa mo, na ipakita mo yung sarili mong talento. Okay, ma'am. Anyway, balikan natin, ma'am. Meron kang gustong idagdag dun sa sinasabi natin kanina na consistency. Go ahead. Well, sa akin, ang consistency is more of yung consistency as a discipline, Mhm. as an artist, yung kahit, yun nga, iba-iba ang mood, iba-iba ang emotional state natin minsan, iba-iba ang sitwasyon sa family, Mhm. but you stick to a daily minimum siguro, or a weekly minimum na at the very least, dapat magawa mo yon for your improvement as an artist. Yun. Kahit mag-ano ka lang siguro, konting sketching lang, Okay. mag-ayos-ayos ng workspace para yung susunod na pagkakataon na magkaroon kang chance to create a piece, madali Malinis na yung lang, work area madali mo, na no? lang, oo. Conducive na. Conducive. Oo. Madali hindi na. na nakakabagot dahil ang Hindi gulo-gulo. na. Madali nang madesisyonan. Ma'am, kasi yung sa panahon ngayon, ano, ang bilis na nung technology, meron na tayong social media, ang bilis ng mag-viral o sumikat dahil sa social media. Tingin mo relevant pa ba ang mga galleries, mga physical galleries? Oo naman. And it is my hope and naniniwala pa rin ako na hindi yun mawawala sa future. Kasi iba pa rin yung gathering ng warm bodies. Okay. Iba pa din yung nagkita-kita kayo ng mga friends and family mo versus nakakapag-update lang kayo sa group chat. And natatandaan ko, yung una kong exhibit,
parang naging reunion siya of sorts. Mm, Kasi it's mga been, friends. oh, dahil first exhibit ngayon, syempre, friends are supportive din naman and I appreciate it. So parang yung mga high school, college friends ko, naging venue siya for us to meet again and yung catch up with each other's lives. And sa akin, uh, I think most artists nangangarap na magkaroon ng gallery sa future, ano? Mm. Dahil it's a way of giving dignity to the artist Mm. at mabibigyan mo ng tahanan ang kanilang mga obra. Mm. Mabibigyan mo ng bahay. Mm. So, with that, ma'am, maraming salamat. Salamat din. Oo, sa pagkakataon na ako'y mapatuloy sa inyong studio, sa inyong work Thank studio, you. at mapaunlakan ng panayam. Oo Thank you, naman. thank you. You're welcome. Pero bago kita pakawalan, bago tayo magtapos, baka meron kang, hindi, hihingan kita ng words of wisdom. Yan. Ito yung portion na tinatawag kong wow. So baka meron kang mga gustong sabihin sa mga artist na manonood. Okay, so madaming tumatakbo sa isip ko pero I'll keep it simple na lang siguro. Kahit 3 lang, no? We'll limit it to 3. Go. So, katulad nga nung nasabi ko kanina, you have to embrace your own journey. You have to honor yung mga not so good also na nangyari sa past mo because it helped you become who you are right now. So, siguro do not compare. Siguro if you have to compare, you compare with yourself, your progress. And yung art naman, it's not about perfection, di ba? It's about progress. So you honor your own journey. And you have to give credit to where credit is due. You should remember yung mga taong nagturo sa'yo, tumulong sa'yo, yes. sumuporta sa'yo, nag-encourage sa'yo. And for others, yung they really, yung ways nila to help you was very practical. They gave you resources to buy materials and tuwing Christmas or birthday mo, yung May binibigay na ng regalo sa'yo. Regalo sa art materials. Oo, kasi alam mong magagamit mo at kailangan mo. So you have to give credit where credit is due. And tayo din, di ba, naranasan natin na mabigyan ng biyaya. So, tayo din, hindi na mawawala sa atin. Gusto rin nating makatulong na magbukas ng pinto for others. And also, you must be always conscious of who God is in your life. No, dapat conscious ka. And 'di ba may verse sa Bible na nagsasabi na for our life is but a breath, ano? And it's not meant to scare us na sandali lang ang buhay. It's more of for us to gain wisdom and into yung para we can live our lives with intention. Kasi alam natin, our time here is limited. So with that in mind, parang naiisip mo, you forgo many things na hindi naman importante masyado or nagpapabigat lang ng journey mo, no? Kasi limited nga ang time, no? So you just focus your energy dun sa mga importante. And tayo, pag nilisan na natin tong mundong ito, we can say na we didn't keep things for ourselves. Talagang we let it out, nag-share tayo, and we really lived our lives. So, yun. To the fullest. Yes, talaga. Full measure. Full measure. Okay. Thank you again, ma'am, sa napakagandang mga pananalita, mga words of wisdom. Thank you, Dan. Okay, thank you. Anyway, bago kita tuluyang pakawalan, baka meron kang mga gustong i-promote na pages, social media pages, or gustong pasalamatang mga tao. Go Well, ahead. gusto kong pasalamatan, syempre, si Lord for giving me courage kasi talagang nag-hesitate ako before talaga to pursue arts kasi parang yun nga, it's too late, ano. But hindi naman mawala sa isip ko, tsaka parang laging may naging. So, I believe it is really the Lord. And once na I took step to pursue it, parang nagka-peace din ako at naging mas masaya ako kasi I finally took action dun sa restlessness na napipil ko for quite some time. And also kila Maestro Sena and Sir Julius kasi sila talaga yung
mga una kong teacher sa art, no, I really started with the basics. So, yung foundational truths talaga ng lessons, ano, para maging madali as you go along. And also, mga family and friends, they really supported me na nung mga una kong exhibit, binibili nila yung mga gawa ko. Thank Yun, you. oo. Thank Support you. living Oh, artists, hindi, support thank you local talaga. artists. Kasi, thank you talaga kasi na-appreciate nila. Salamat talaga. And even yung iba kong friends and family na, yun nga, binibilhan nila ako ng brushes, materials for art, no. And also, gusto ko rin, last but not the least, no, gusto ko rin pasalamatan ah, yung mga friends ko and even strangers who are waiting to be friends, ano. Like ikaw, sina Rema, si Tata, sina Ani, and marami pa siguro akong hindi na-mention, but talagang yung presence nyo made being in art circles a fun, meaningful, and enjoyable experience. So, meron akong FB page, pero I must admit na Dorman? medyo I need improvement sa social media kasi when it comes to social media, sabi nga ng friends ko, when I'm there, I'm there. When I'm not there, I'm not there. So, siguro, Catch me if you can lang ang parang, dating. oo, I need improvement on that. No? So, yun. Anyway, thank you. Maraming salamat ulit, ma'am. Thank you Thank you. din. Thank you.